Jesus. Praise. Magandang umaga po. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at magpasimula sa ating praise and worship po? Tunay nga po na napakaganda ng bawat umaga na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dun sa unang kanta po natin, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan, pagpapala mo't pagsama, ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Sino po ba dito yung feeling natin minsan, nag-iisa tayo? Feeling natin minsan ang dami nating problema. Diba lahat naman po tayo ay nakakaranas ng ganon dahil tayo po ay tao lamang. Pero sabi nga po dun sa kanta, Diyos na makapangyarihan. Sa sobrang powerful po na ating Panginoon, kahit anong klase pong problema, kaya po nating lagpasan. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Sabi po ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kahit kailan po ay hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kung sakali mang minsan nakala natin nag-iisa tayo, baka kailangan lang po nating lumapit, baka kailangan lang nating mag-pray sa ating Panginoon, baka kailangan lang natin siya kausapin, para lalo po nating maramdaman na kasama natin siya sa bawat araw. Kahit saan man tayo magpunta, wala ni isang segundo po ang hindi natin kasama ang ating Panginoon. Ganun po siya kabuti at ganun po yung kapangyarihan niya. Kaya patuloy po natin siya papurihan, patuloy po natin siyang isik. Dahil yung Panginoon, naghihintay lang din naman siya na tayo yung tumawag. Minsan nga po, hindi tayo tumatawag sa Kanya, pero binibigay na niya sa atin. Ganun po siya ka-powerful. Let's continue to worship the Lord. Simulan po natin ito sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong linggong binigay mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami nag-iisa. Hindi kami nag-iisa sa lahat ng challenge na meron kami sa buhay. Hindi kami nag-iisa sa lahat ng problemang nararanasan namin, sa kahit anumang iniisip namin na hindi namin kaya. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandyan ka para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil doon sa buhay na bigay mo, sa pagmamahal, Panginoon, na binibigay mo sa amin, at patuloy na kalakasan, kagalakan na pinaparanasan mo sa amin. Panginoon, sa iyo namin binibigay yung pinakamataas sa papurit pasasalamat. Dahil sa iyo, ito yung nararapat, Panginoon. Maraming salamat at mahal na mahal ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Yung pinakamalakas sa palakpak na kaya natin. Diyos, makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aming puso ay nananahan. Pagpaparamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan,
hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iwan, sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Patuloy po nating papurihan ang Panginoon. Gusto ko po sana na pumikit ang bawat isa. At isipin po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Sabi po doon sa unang nating kanta, Diyos na makapangyarihan, hindi tayo iiwan, hindi tayo mag-iisa. Ano pa po ba kaya yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin? Kung meron man tayong gusto, meron man tayong pangarap, isipin po natin yung pinaka-the best na pangarap na kaya nating isipin. Dahil sa sobrang kabutihan ng Panginoon, wala pong imposible. At isipin din po natin yung nakaraan natin, kung gaano tayo nakasurvive sa buhay, kung gaano natin nalagpasan yung mga problema na meron tayo. Na yung feeling natin, wala na, hindi na natin kaya. Pero sabi ng Panginoon, anak, kaya natin to. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya kung ano man yung worry natin, yung burden natin, sa araw na to at sa mga nagdaang araw, at sa mga dadaang pang araw, ibigay natin yan sa Kanya. Kasi sabi ng Panginoon, sasamahan kita araw-araw. Ganun yung pagmamahal niya sa atin. Let's continue to worship the Lord. At let's continue to seek the Lord. Dahil si Lord ang sagot sa lahat ng dasal natin. Si Lord ang sagot sa lahat ng problema natin. Hindi man natin alam kung paano, pero alam ng Panginoon kung paano ito. Let's continue to worship the Lord. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat at papuri. Banal at makapangyarihan naming Diyos, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa umaga ito na iyong muling pinagkaloob sa bawat isa. Pangunahan niyo nga po, Panginoon, kami sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, ang aming maitaas at mapapurihan. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala niyo. Gabayan niyo rin po, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin sa araw na ito.
po, Panginoon, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayo sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Kristo na anak mo, Panginoon natin, na sa iwagan ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inlibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang hukuman ang nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan kong Espiritu Santo, ang Iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mabanal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Sige po, mga bata, tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga batang ito na patuloy niyong ginagamit upang magpulit, magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Proteksyonan niyo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa sa buhay, sa kanilang paglalaro. Ingatan niyo sila, tayuin sila sa anumang mga sakit at karamdaman. Patuloy na bigyan sila ng kalakasan upang sila ay patuloy na maging malakas upang makapaglingkod sa inyong Panginoon. O Diyos, ganun din po, ilan niyo po sana sila sa mga uri ng mga kapahamakan. Anumang dinudulot ng mga bagay na kanilang kinakain para sila magkasakit, ay patuloy niyo silang ingatan, Panginoon, at ilayo sa ganitong kapahamakan. Panginoon, turuan niyo silang manalangin ng wasto upang magamit nila ito sa kanilang mga kalaro at sa kanilang mga pag-aaral, ay patuloy na magamit ito upang makita nila sa kanilang buhay ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ninyo sa bawat isa sa kanila. Panginoon, sa umagang ito, patuloy kong idinudulog itong mga batang ito upang sa kanilang paglaki ay magamit nila ang mga katotohanan ng iyong salita at ang mga biyaya at pagpapala na kanilang tatamuhin na nagmumula sa inyong dakilang pangalan ay patuloy niyo ibibigay sa bawat isa sa kanila. Ama, salamat po sa buhay nila at patuloy niyong ginagamit upang kayo'y papurihan at pasalamatan sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking samot dalangin. Amen. Nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Gandang umaga po. Okay. This coming Saturday po, August 26, ay gaganapin po sa ating church ang Bullpak UMWSCS activity, Earthkeepers Philippines Creation Care. Mula gumpisa po ito ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. And then, sa next Sunday, gaganapin po natin ang Recognition Sunday. And then, next Sunday pa rin, yung ating first prayer conference. Sa taong ito, nagaganapin po sa Montessori de Sagrada Familia, Tangos City of Baliwag, Bulacan. Ito po ay alas 2 naman ng hapon next Sunday. And then, by September 3, first Sunday of September, alas 8 na po ang start ng ating worship. Worship po ang mauuna, hindi Sunday school. Kaya practice din pag may time, na gumising ng maaga. And then, after that ay Sunday school. It is a church council decision. Hindi po ako lang mag-isa ang nito, kundi ito ay church council program. Then, pagkatapos ay Sunday school, immediately right after worship service ay magsa-Sunday school ang different organization. Okay, maaring dito ang kalalakihan, dito ang kababaihan, sa garahe ang mga kabataan at sa kinder ang mga bata at ang mga mayap siguro ay between diyan sa hallway, para lahat ay mayroong Sunday school. Ang Sunday school po ay kung ano po ang lectionary ng linggong ito, yun po ang magiging topic. Kaya sa different organization, kumuha kayo ng inyong tagapagturo sa grupo ninyo, sa kalalakihan, sa kababaihan, sa mayap. At ang kabataan ay bibigyan ng teacher. Sila ay bibigyan sila ng teacher, ng Sunday school teacher. At yung mga bata ay under ni Ate Ruby. Kaya next sa first Sunday of September, ito po yung bagong oras ng ating pagsamba. Alas 8 ng umaga, and after that, Sunday school. And then, magbibigay po ng bulaklak next Sunday ay si Kapatid Danoli Dairit. Gayon din, ang mga magdiriwang ng kaarawan, ngayon sa August 22, si Rodcas Castillo,
Paul Carl Villagonzalo. August 23, Juan Miguel Balahadya at si Jean Raysen Dairit. August 24, si Sepania Joy Giyang. August 25, si Angelita Dairit. At sa August 26, si Ann Geraira de la Cruz at si Rolando Balahadya. Okay, awitan natin sila. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito na binigay niyo sa amin na pwede kaming magpasalamat. Tunay nga po na patuloy naming inahatid sa iyo ang aming mga kapatid na may nagdiriwang ng kaarawan at magdiriwang pa sa mga susunod na araw. Ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa sa kanilang mga buhay, maramdaman nila na lagi kanilang kasama. At tunay nga po na makita mo sila na nagbibigay ng panahon at oras para sa iyong gawain. Gayun din po, Panginoon, sa mga gawain namin, tunay nga po na ikaw ang Diyos, ang patuloy na magbigay ng katagumpayan sa lahat ng aming iniisip, pinoprograma, at tunay nga po na maging bahagi kami ng paglago ng aming iglesia. At sa darating na September, tunay nga po na may bagong oras ang aming pagsamba, tunay nga po na maibigay namin ang pinaka-prime time ng aming oras sa iyo sa pamagitan ng pagsamba sa tamang oras. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Bilang karagdagang announcement lamang po, tulad nga po na nabanggit po ni Pastor, sa darating na linggo po ay Recognition Sunday, kaya po hinihilingan ko po sana na magpalista po sa akin yung mga graduate po ng grade 6, grade 10, ng senior high at ng college, at gayon din po yung may mga awards, yung mga with honors, high honors, highest honors, din lister, laude, upang maisama po natin sa ating Recognition Sunday. At gayon din po ay hinihilingan ko rin po ang mga magulang o mga kabataan po na may mga kapatid o anak po na graduate ng grade 6 at 12 years old na po, dahil po kikilalanin din po natin sila bilang transition po nila sa pagkabata, mula sa mga bata papunta po sa mga kabataan. At gayon din po sa darating din po na linggo, huling linggo na po ng Agosto, sa darating po na linggo ay ibinabalik na po natin ang ating Luncheon Fellowship. So, katulad po ng mga nakagisnan po natin ng mga nakaraan, ang may sagot po ng pagkain sa ating Luncheon Fellowship ay ang mga may kaarawan po ng Agosto. So ito po ay potluck. So kung ako po ay may birthday ng August, pwede ko pong dalhin kung ano po yung pagkain na gusto ko pong dalhin at ano man pong ulam po yan. At iyon po yung pagsasaluhan po natin bilang isang buong kongregasyon. So magiging regular activity na po natin ulit ang Luncheon Fellowship every last Sunday of the month. So, muli po ay magsama-sama po tayong mananghalian tuwing huling linggo ng Agosto. Iyon lamang po at maraming salamat po. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Genesis chapter 45, verse 15. Ito ang sinasabi, nagpakilala na si Jose. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon.
Ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehepi. Kaya't ang balita niya ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulanta sila nang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili nyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang nagtagagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukidin. Pinauna ko rito ang Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayanan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapahalas ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin nyo, pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para malapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tuparian, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy papangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo ang naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo lahat sa inyong nakikita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiyak niyang yakap si Benjamin, at ito na may umiyak ding yumakap kay Jose. Pinatuloy siyang umiyak habang isang hinagkan at ibang kapatid. Roma chapter 11 verse 1 to 2, 29 to 32. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi ako'y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag, noon kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman dahil sa habag ng Diyos na inyong nararanasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayon maranasan din nila ngayon ang kanyang habag sapagkat hinayaan ng Diyos na malipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag.
Ang ebanghelyo po ay matatagpuan sa Mateo chapter 15 verse 10 to 20 hanggang 21 to 28. Ganito po ang sinasabi. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok. Ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo ang amin ang talinhagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutukoy sa tiyan at pagkatapos ay idudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangungulinya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sa paningin ng Diyos, hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna ng huhusga ng kamay sa paraang naaayon sa minanang katuruan." Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon at lumalapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Palisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa, sa sambahayan ng Israel lamang ito isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos.
Sa tekstong ating pinagbatayan, ito ay tumutukoy sa mga pagkaing nagpaparumi sa tao o ang nagpaparumi sa tao. Kaya nga, it talks about food, ang issue tungkol dito sa ating pinag-uusapan. May mga taong hindi kumakain ng baka, naaangguhan daw. Meron taong hindi kumakain, umiinom ng gatas. May mga taong hindi kumakain ng hipon. May mga taong hindi kumakain ng sardinas. Iba't ibang gusto at ayaw ng tao. Sa mga relihiyon naman, ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Ang mga Hindu ay hindi kumakain ng baka, sapagkat naniniwala sila na ang kanilang mga mahal sa buhay na namayapa ay nag-incarnate sa baka. Kahit na may taggutom sa kanila, hindi nila papatayin yung baka. No? Ang Iglesia ni Cristo ay hindi kumakain ng dinuguan. Tayo namang Metodista, ano ang bawal sa atin? Bawal sa atin ang hindi masarap. Bawal sa atin ang konti. At bawal sa atin ang dinuguan kung walang puto. Kaya masisigla at healthy ang mga Metodista. Walang bawal. Kaya nga, dito sa ating tekstong pinagbatayan ay nilapitan si Jesus ng mga eskriba at mga pariseo dahil sinabi ng mga ito, bakit ang mga alagad mo ay kumakain nang hindi naguhugas ng kamay? Ang mga pariseo at mga eskriba ay sila yung mga legalistic sa katuruan ni Moises. Sila yung by the book, sila yung religiously ay sinusunod nila ang nakasulat. Kaya pag may nakikita silang mga tao na hindi gumagawa at sumusunod sa kautusan, sila ay na-o-offend. Sila ay nagagalit. Para sa kanila ay nilalapastangan ang kanilang paniniwala. Kaya nga sumagot naman si Jesus at sinabi sa mga tao na naririnig naman ng mga eskriba at mga pariseo, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. At ito yung sagot naman ni Jesus. At nagtanong din at lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, bakit nyo sinabi yun? Hindi nyo ba alam na baka magalit sa atin ang mga eskriba at pariseo? Para kay Jesus, kung ano ang tama, kung ano yung alam niya na tama, sasabihin niya. Kaya si Jesus ay totoong siya ay Diyos na maamo. He is meek. No? He is a God of love. Pero, He also frank. Straightforward. At sasabihin niya ang gusto niya kahit masaktan ka pa. No? Kaya, yung mga tinatamaan sa sermon, mabait pa. No? Yung mga pastor, no? Kasi nga, pinahahagingan lang. Pero si Jesus, sasabihin niya kung ano ang gusto niya para maituwid lang ang isang tao sa kanyang pagkakamali. Kaya nga, ito yung isang bagay na sinabi niya sa mga eskriba at mga pariseo. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ng tao. Sapagkat ang pumapasok, anumang pagkain ito,
ito ay inilalabas din. Sapagkat sa Book of Leviticus, chapter 11, nakasulat doon ang lahat ng mga dapat at di dapat kainin, no, ng isang Hudyo, ng isang Israelita. Kung inyong mababasa, ang sabi doon, lahat ng ngumunguya at lahat ng biyak ang paa ay pwedeng kainin, subalit ang ngumangasab at biyak ang kuko at ang mga walang kaliskis at mga gumagapang ay pawang ipinagbabawal. Sa Old Testament po yun. Ano? Pero sa makabagong panahon, ang sabi ay nilinis na ng Panginoon ang lahat ng pagkain at ito ay pwedeng kainin. Kaya lang, yung mga Juanes, tulad ng Jehovah, tulad ng Sabadista, ay nananatili sila doon sa kautusan ni Moses, na hindi sila kumakain ng ipinagbabawal ayon doon sa nasusulat sa Book of Leviticus. Minsan ay umaten kami ng kasal ng Sabadista, Jehovah, iba yung handa nila, kasi may mga bagay na hindi sila kinakain. Kasi ayon sa kanilang paniniwala. Kasi para sa kanila, ito ay nakaka-offend, nakainin ng isang bawal na ipinagbabawal ayon sa kasulatan, doon sa Pentateuch, doon sa 5 books of Moses na kanilang sinusunod. Kaya nga ito ay sinabi ni Jesus. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpapasama, kundi ang lumalabas. Ang lumalabas sa bibig ng tao, ito ay nanggagaling sa puso. Ang lumalabas sa bibig ng tao ay kung ano yung mga bagay na ipinasok natin sa ating isip at bumaba sa ating puso. Na kung saan, sabi doon, ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri, iyan ang nagpaparami sa tao sa paningin ng Diyos. Kaya't kung ating heart check, sisiyasatin yung ating puso. Ano nga ba ang laman nito? Ano mang bagay na ipinapasok natin sa ating isipan, ito ay pinaprocess, ng ating isipan, at pag ito ay naisilid na sa ating isipan, ito ay systemic na. Pag sinabing systemic ay bahagi na ng iyong katawan at ito ay nag-aantay na lang ng katuparang gawin mo ito. Sabi ni Jesus kay Judas, noong naghahapunan sila, naisilid na ng dyablo sa kanyang isip ang kanyang gagawin. Kaya sabi sa Philippians ay bantayan nyo ang inyong tainga sapagkat ang anumang naririnig, anumang mga bagay na pumapasok sa ating isip, ito ay pumapasok at bumababa sa ating puso, at ang puso naman ang nagpaprocess ito upang naman ito ay magmanifest sa ating kilos at gawa at pananalita. Kung ano daw yung ating ipinakain, sa ating isip, sa ating puso, ay iyon tayo. Iyon tayo. Garbage in, garbage out. Kung pinakain mo ng basura ang iyong puso, yun din ang magiging laman ng iyong puso. Pero kung kabutihan, kung mga bagay na mabuti ang isinilid mo sa iyong isipan at puso, yun din naman ang mai-express mo at yun din ang lalabas sa ating puso, sa ating isip at sa ating mga gawa. Kaya nga, ang tunay na pagkatao daw yung mga bagay na walang nakakakita sa atin. The true self, ang tunay na tayo, tayo yung nag-iisa na walang nakakakita. Kasi kung minsan naka-store lang sa ating isipan yung mga bagay na isinilid natin sa ating puso. Pero ito ay nagmamanifest. Pagdating ng takdang panahon, kung minsan ito ay nailalabas natin
na ilalabas natin ng hindi natin nalalaman, kung minsan ay sa ating pagtanda, kung minsan ito ay lumalabas ng hindi natin alam. Ano? Merong isang relihiyosong babae, ano, ang na-ospital. Matanda na siya, wala na siyang kasama sa buhay at siya inaalagaan lamang sa isang ospital, ano? Nagulat yung mga nurse kasi sa tinagal-tagal niyang naging isang manggagawang babae, ay kung ano-ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Hindi sila makapaniwala na masasabi ito o yung kanyang ekspresyon, ang kanyang mga sinasabi ay masasabi ng isang makadiyos. Ang interpretasyon ng mga psychologists, yung mga bagay na sinorpress niya sa kanyang puso, yung mga bagay na isinilid niya sa kanyang puso, ay darating ang isang araw na ito ay ilalabas ng ating bibig. At ito yung nagpapasama sa tao. At ang lahat ng bagay na ito ay nakakahawa o contagious. Bukod sa ito'y nagpapasama sa tao, ito din ay nakakahawa. It's a viral na kung saan kung ano yung nakikita sa atin, ito din naman ang sinusunod, namamana at ginagawa ng mga nakakakita at mga nakababata sa atin. Kaya di ba sabi, ang ginagawa ng matanda ay ginagawa din ng bata. Kasi akala nila ito ang tama. Kaya nga, para kay Jesus, mas mahalaga ang puso kaysa sa panlabas na kalinisan na itinuturo ng mga Parseyo at mga Eskriba. Mas mahalaga yung inner, yung puso. Kaya nga't ang laging kinaawit natin at ang sinasabi ng Biblia ay bigyan tayo ng pusong dalisay, pusong wagas, pusong busilak, sapagkat kung ito ang laman ng ating puso, ito din ang ibinibigay at ito din ang nagmamanifest sa ating pagkatao. Kaya nga, ano nga ba? No? Ang laman ng ating puso na nagpaparumi sa atin. Ano yung laman ng ating puso na nag-iintay na lamang ng katuparan, na bigyan natin ng katuparan na ilabas balang araw? No? Kaya kung anuman ang laman ng ating puso, ito ay hinihiling natin sa Panginoon na baguhin niya. Bigyan tayo ng isang pusong malinis, isang pusong wagas, upang maging malinis din ang ating buhay. Kaya nga, sa diwang ito ay nais itama ni Jesus ang mga practice ng mga Parseyo at mga Eskriba, no? 'Di ba? Ito yung madalas asintahin, ano? Bigyan ng puntos ni Jesus sa mga Eskriba at mga Parseyo. Kayo ay mga mapagpaimbabaw. Yan ang sinasabi niya. Kayo ay mga bulag na taga-akay. Ang sabi niya sa mga Eskriba at mga Parseyo, kayong mga lahi ng ulupong. Hindi mabigat na salita yon, ano? At sinasabi niya ito upang turuan sila ng tama. Kaya nga ang sabi niya, makikita natin sa ating buhay, maghapon ka mang manalangin at magdasal, pero pagkatapos naman ay nagtutungayaw ka ng iyong kapwa, ng tao, ano? De parang wala din. Nagsisimba ka nga kung linggo, pero hindi ka naman fair at hindi ka naman just sa mga kapwa mo tao, sa iyong mga kasambahay. Nagdadala ka nga ng Biblia, pero hindi naman makita sa buhay natin. Ibig sabihin, it is useless. It is in vain. Wala itong saysay sapagkat hindi nakikita sa ating puso ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Kaya nga, ang salitang Kristiyano na angkin natin ay malaki ang bearing nito sa ating buhay. Kasi ang dala-dala natin ay si Kristo. Pag sinabi mong Kristiyano ka at ikaw ay makasalanan, nabubuhay sa kasalanan, pag sinabi mong Kristiyano ka na hindi ka tapat sa Panginoon,
ay hindi mo na sila maaakay. Kaya nga ang sabi ng mga kapitbahay natin, at kung tayo nagkakamali, yan ba ang mga Kristiyano? No? Hindi tayo nasisisi, kundi si Kristo na dala-dala natin. Kaya mag-ingat tayo. Kasi ang inaabangan nila ay yung magkamali tayo. And then, isinunod naman niya ang kwento tungkol sa isang Cananeya. No? Sabi doon ay pilit na sinusundan si Jesus dahil nais niyang pagalingin ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Pero ang sabi ng mga alagad ay, paalisin niyo na nga ang babaeng ito kasi nakagugulo lang, maingay. No? Ganon yung ekspresyon ng mga alagad kay Jesus. Paalisin niyo na kasi nakagugulo lang. Bakit ganon ang naging impresyon ng mga alagad sa babaeng ito? Ang mga Cananeya o mga Canaanite, ay ito yung dinatnang tao ng mga Israelita doon sa lupang pangako. Sa bayan ng Kanaan, yun yung lupang pangako. No? At ang mga tao doon, na dinatna nila, ay mga tao na pagano. Sila sumasamba sa nilikha, sumasamba sila sa araw, sumasamba sila sa nilikha, sa puno, sa hayop. At uso sa kanila yung tinatawag na pagsasakripisyo ng kanilang mga anak. At dahil dito, maging napakababa ng tingin ng mga Hudyo sa mga Kananeo, sa mga Cananeya, katulad ng babaeng ito na sumusunod sa kanila, na para sa kanila ito ay isang mababang uri ng tao, subhuman ang pagtingin nila sa isang Cananeya. Kaya't ang literal na pagkakilala nila sa mga taong ito ay aso. Aso. Kaya nga ang sabi ni Jesus ay ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod dito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Yun ang sabi ni Jesus sa kanya. Maging si Jesus, ayon doon sa pasalin-saling kultura, na ang pagtingin nila sa isang Cananeya ay like a dog. Sa makabagong panahon, pag sinabi kang ikaw ay aso, masakit iyon. Hindi katanggap-tanggap iyon. It is unbecoming. Pero sa kanilang kapanahunan ay natanggap ng mga Cananeya na ganoon ang pagtingin sa kanila ng mga Hudyo. Ng mga, especially yung mga alagad. At maging si Jesus ay, ito yung nadatnan niyang kultura, na ang pagtingin nila sa mga ganoon tayo ay parang aso. Kaya nga, ang sabi ng babae ay, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Sa tinura ng babaeng ito ay napamangha si Jesus. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Dahil sa pananampalatayang ito ay pinagaling ni Jesus ang anak ng babaeng ito na inaalihan. Sa una, doon sa mga Pariseo at mga Eskriba, na-offend, nasaktan ang mga Eskriba at mga Pariseo doon sa inasal ng mga alagad na kumakain ng hindi naguhugas ng kamay. Pero this time, itong babaeng ito ay hindi man lang kinakitaan na siya ay nasaktan o na-offend sa tinuran ng alagad at ni Jesus. May pagkakaiba yung dalawa na yon. Mas minabuti ng babaeng ito na hindi ma-offend, masaktan. Mas pinili niya
na ipakita ang kanyang malalim na pananampalataya na pagagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Makita natin doon sa dalawa, yung mga disipulo na kasama ni Jesus sa pagkain, sa pagtulog, na sinasabing may pananampalataya, ay masasabing may maliit na pananampalataya. No, laging sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kay liit ng inyong pananampalataya. Pero sa babaeng ito, na iniisip nila na pagano, iniisip nila na istorbo lang, iniisip nila na makasalanan, pero ipinakita nito ang isang tunay at malalim na pananampalataya. Kaya nga't kumilos, gumawa si Jesus, napalingon si Jesus sa tinura ng babaeng ito dahil sa laki ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, tunay nga po na sa ating buhay, ang laging iniisip, tinuturo ni Jesus ay huwag maging pakitang tao ang lahat ng ating ginagawa. Huwag tayong maging bulag na taga-akay. Huwag sa panlabas na kalalagayan na ipakita natin ang ating kabanalan, kundi ito ay magmula sa ating mga puso. At kikilos lamang ang Panginoon sa ating buhay. Lilingon lamang siya sa atin kung ipakikita natin ang lalim ng ating pananampalataya. Naalala niyo yung babaeng inaagasan? Napakaraming tao ang nakikipag-gitgitan sa kanya, pero ang sabi niya, may nawalang lakas sa akin. Kasi ang sabi ng babae, mahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit, tiyak na ako'y gagaling. Gayon din sa bawat isa sa atin dito. Lahat tayo ay nananampalataya. Pero, kikilos at lilingon lamang ang Panginoon sa atin kung ipakikita natin ang lalim ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa mayamang mensaheng ating napakinggan. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pag-aandog. Sapagkat kumbukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. 2 Korinto 8:12.
Dakilang Diyos, salamat po sa mga pagpapalang ito, bahagi na aming tinatangkilik na muli namin ipinagkakaloob sa inyo. Tunay nga po na tanggapin nyo ito, basbasan sa ikalalago na iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. Nasa panahon po tayo ng awit ng pasasalamat at pagtatalaga. Awitin natin ang My Faith Looks Up to Thee. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na muli ay nangusap ka sa bawat isa sa amin. Nais mo na ang lahat ng aming gagawin ay mula sa aming puso. Hindi pakitang tao, hindi paimbabaw, kundi magiging malinis kami. Hindi lamang sa labas, kundi maging sa aming kalooban, sa aming mga puso. Kaya humihingi kami ng isang pusong dalisay at isang pusong malinis at wagas upang makita namin ang iyong naisin sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, tunay nga po na it's about time, Panginoon, na maihakbang namin ang aming mga paa sa pananampalataya. Ito ang nais mo na makita sa amin, na sa tinagal-tagal namin bilang mga Kristiyano ay makita mo ang lalim ng aming pananampalataya, sapagkat dito mo kami hinuhusgahan, dito mo kami tinitimbang kung gaano na yung natutunan namin mula nang makilala ka namin sa aming mga buhay at kung paano namin ia-apply ang aming pananampalataya. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat minsan pa ay nais mo na ang bawat isa sa amin ay totoong makaharap sa iyo ng may malinis na puso. Dakilang Diyos, tunay nga po na patnubayan niyo nga po ang bawat isa
at nais namin, Panginoon, na lagi mong nakikita na ang bawat isa'y nagbibigay ng panahon, ng oras, ng talento para sa iyo. At gamitin mo kami sa ikalalago ng aming iglesia. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa iyong mga anak na patuloy na nagiging bahagi ng gawain. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy kang gumawa sa aming mga buhay at sa bawat paglabas namin ng bahay-sambahang ito ay may isang bagay na bago sa aming mga buhay. At ito yung nais mong makita sa amin, na kaya kami nagliliwanag at kaya kami naging asin at ilaw ng sanlibutan ito dahil napapalingo ng mga taong nakapaligid sa amin, sapagkat ang nakikita nila ay walang iba kundi ikaw sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang bawat isa kung paanong binigyan niyo kami ng buhay, gayon din ang ikabubuhay. Tunay nga po, Panginoon, na bigyan niyo ng kalakasan yung mga anak na nagtatrabaho, at nang sa ganon, Panginoon, ay makatulong sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa kanila, sa aming iglesia, upang maranasan din naman ng iba ang pagpapala mo sa mga taong patuloy na nagiging tapat sa iyo. Dakilang Diyos, narito yung mga anak na patuloy na nagtatalaga ng buhay. Tunay nga po na alam mo ang laman ng kanilang mga puso, at alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay na katugunan sa kanilang mga hibig at mga hinaing sa kanilang mga buhay. Tunay nga po na salamat sa kanilang pagtatalaga, sapagkat sa ganitong oras ng aming mga buhay ay pwede kaming magpalinis sa iyo, sapagkat ito yung nais mo sa amin, na maging malinis kami kung hihingi kami na kapatawaran sa aming mga naging kasalanan. Dakilang Diyos, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa bawat isa. At tunay nga po na ikaw ang patuloy na maramdaman namin sa panahon ng pagsubok, mga bagyo ng buhay, na maramdaman namin hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Dakilang Diyos, ito ang pagkakataon na ibinibigay namin at sinusuko ang aming mga kabigatan. Ito ang nais mo na magtiwala sa iyong magagawa sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pinagdaraanan, ang aming mga kabigatan at problema at pagsubok sa buhay. At lalabas kami na taglay ang kagalakan, taglay ang ngiti sa aming mga labi, na ikaw ang kasapatan sa aming mga buhay. Salamat po. At gayon din, nagpapasalamat kami sa mga anak mo na iyong pinagaling. Tunay nga po na marami kami kapatid, Panginoon, na naratay sa balik ng karamdaman. Pero alam namin, Panginoon, at salamat sapagkat ikaw ang nagbantay, naging doktor nila, ikaw ang nag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, salamat po sapagkat hinipo mo sila upang sila'y maibalik dito sa aming iglesia. At sa mga kapatid naming patuloy na nagpapagaling, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kagalingan ang patuloy na sumakanila. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming iglesia sa aming mga gawain at sa mga susunod na buwan na magiging ibang oras na ang aming pananambahan. Dakilang Diyos, tunay nga po na maipakita namin ang pag-una sa iyo sa panahon ng pagsamba. Salamat po, Panginoon, sapagkat nais mo na ang maibigay namin sa iyo ay ang pinakamainam na bahagi ng aming oras. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban. Gayon din sa aming bayang kinabibilangan, patnubayan niyo ang aming bayan, at tunay nga po na gamitin mo kami sa ikauunlad, ikapapayapa ng aming bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan,